Pedro Taduran na may hawak ngayon sa IBF Mini Flyweight Belt. Papunta na ng Amerika para mag-training. Paghahandaan ng unification fight laban kay Oscar Collazo. Sa ngayon, number 10 pound for pound si Collazo. Kaya malaking panalo ito para kay Pedro Taduran kung matalo niya si Collazo. Kaya suportahan po natin yan si Pedro Taduran mga boss. Sa ibang banda naman, pinag-uusapan na ngayon ang bagong Fighter of the Year 2025. Tatlong boksingero ang kandidato sa Fighter of the Year. Pwedeng sina Naoya Inoue, Terence Crawford o kaya si Alexandre Usyk. Kung historic win ang pag-usapan, makukuha yan ni Terence Crawford dahil umakyat ng 2 division galing super welterweight. Tinalo si Canelo ng malinis at walang kontrobersyal. Pero ang problema, isang laban lang si Crawford ngayong 2025. Hindi na nasundan ang laban niya at nagretiro na sa boxing. Si Naoya Inoue naman, hindi masasabing historic win ang mga laban niya. Pero nakagawa naman ng history dahil nakapagdepensa ng the ring belt ng 4 na beses sa isang taon. Ayon sa mga expert, sa level ni Inoue na pound for pound sa panahon ngayon, bihira na lang ang makagawa nito, 4 na laban sa isang taon. Kaya malakas ang porsyento na makuha ni Inoue ang trono bilang Fighter of the Year. Si Usyk naman, isang laban lang ang nagawa niya ngayong 2025, rematch pa kay Daniel Dubois. Kaya mas malit ang tsansa ni Usyk na makuha niya ang trono. Pagdating naman sa Fight of the Year, isang laban na matindi, hindi yung takbuhan. Kandidato ang unang laban ni Chris Eubank versus Conor Benn. Dahil sa matinding laban ng dalawa, determinasyong manalo hanggang sukdulang 12 rounds. Nakahabol din ngayong 2025 ang laban ni Junto Nakatani versus Hernandez dahil sa tuloy-tuloy na aksyon hanggang dulo. May mga fans din na nagsasabi pwede rin daw ang laban ni Canelo versus Crawford. Pero ang hinahanap sa Fight of the Year mga boss ay yung back and forth na suntukan. Kung baga walang katapusang aksyon sa loob ng ring. Yung estilo na ginamit ni Crawford kay Canelo, hindi pang Fight of the Year. Hindi naman pukpukan yung laban ni Crawford dahil technical at counter ang ginawa niya kay Canelo. Ayon naman sa post ng Viva Promotion, pinili ng British boxing media personality na si Rob Tebat ang laban ni Yumir Marshall at Eddie Colmenares bilang Fight of the Year para sa 2025. Swabing laban din talaga yung kay Yumir Marshall, bugbugan din hanggang dulo. Pero iba pa rin yung bakbakan ni Chris Eubank at Conor Benn. Kung dito lang sa Pilipinas mga boss, Fight of the Year talaga itong laban ni Yumir Marshall. Pagdating naman sa Knockout of the Year, tingin ko ang pinaka-top contender dyan yung laban ni Brian Norman Jr. kontra Jin Sasaki ng Japan. Pwede rin yung laban ni Ramon Cardenas kontra Eric Robles Ayala. Matinding one-punch KO din yun. Pwede rin yung laban ni Jesse Bam Rodriguez kontra Fernando Martinez. One-punch din ang tumapos kay Martinez. Pwede rin isama yung laban ni Casimero kontra Tomizokoshi dahil natapos din sa knockout. O kaya yung laban ni Anthony Joshua kontra Jake Paul dahil nabasagan ng panga si Paul. Pagdating naman sa Upset of the Year, siguradong makukuha yan ni Canelo Alvarez kontra Crawford. Undisputed king si Canelo, tinapos lang ng isang boksingero na galing sa mababang dibisyon.